Kabanata 926. Nang makita ang pendant na may maitim na asol na mga mata sa kanyang kamay, lumiwanag sa galit ang mukha ni Bao Jiuyan. Narinig na rin niya ang tungkol sa maitim na asol na luhang ito. Isa itong ganap na depensibong secondary divine artifact. Kahit na mayroon ang isang tao ng walang kapantay na kakayahan sa pakikipaglaban, imposibleng masira ang proteksyon nito maliban kung mayroon itong cultivation of the spirit. Gayunpaman, ang isang sandata na umabot na sa ranggong secondary divine artifact ay napakabihirang mangyari, lalo na ang isang secondary divine artifact na maaaring gawing alahas. Walang mag-aakala na magkakaroon pala ng ganito ka-divine na bagay sa katawan ni Miao Yu. Kaya pala, nagkunwari kang kontrolado ka. Ang totoo, naghahanap ka lang ng pagkakataon. Pinaikit ni Bai Wulong ang kanyang mga mata at sinabi ng may malamig na liwanag. Tama. Hindi lang isang beses akong nasaktan ng Zephyr na ito. Sino siya? Paano niya ako sinuway? Kaya, dapat ko siyang hayaang mamatay. Ipaalam mo sa kanya ang mga kahihinatnan ng pagkakasala niya sa akin. Sa oras na ito, ang malakristal na mga mata ni Miao Yu ay kasing lungkot at kasing baliw ng multo. Mahirap isipin na ganito kabaliw na poster ang kayang ibigay ng isang magandang babae. Kung makikita lang ni Zephyr ang tingin sa mga mata niya, tiyak na pipiliin niya itong patayin. Ang puot at kalupitan ng kabilang panig ay malinaw na isang tumor. Magiging isang sako na ito sa kalaunan. Sa proteksyon ng maitim na asol na luha, hindi ka maaaring mag-iwan ng anumang prohibition sa akin. Nagkunwari akong kontrolado mo ang lahat para lang maghintay ng pagkakataon na turuan ka ng leksyon. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na kahit ang kalangitan ay tutulungan ako. Nakita ko na ang illusory purgatory gate sa mga sinaunang talaan. Ito ay isang walang katapusang purgatorio sa loob. Kahit ang isang eksperto sa antas ng master ng akademya ay mamamatay, lalo na si Zephyr. Ha. Dahil sa matinis at nakakabaliw na tawa ni Miao Yu, parehong puno ng galit ang mga mata ni na Bai Wulong at Bao Jiuyan. Gusto nilang patayin ang mabangis na babaeng ito gamit ang isang espada. Gayunpaman, sa tulong ng secondary divine artifact Dark Blue Tear, lahat ng ito ay nawalan ng saysay. Sa oras na ito, natatakot ako na patay na si Zephyr sa illusory purgatory. Isang magandang bagay para sa akin na harapin siya. Kapag natapos na ang lahat ng ito, hahayaan kong supulan ng kapatid ko ang kanyang pamilya at hayaang mapahamak ang lahat ng kanyang mga kamag-anak, at kaibigan, kasama ka na. Patuloy na umalangaw-ngaw ang tunog ng hinanakit. Sandali, napuno ng hinanakit ang buong espasyo. Sabi niya ng may sama ng loob. Kung kailan nagtagumpay si Miao Yu. Si Zephyr na tinurukan ni Miao Yu sa illusory purgatory gate ay nagsimulang malabo. Nang pumasok siya sa illusory purgatory gate, isang kakaibang enerhiya ang patuloy na bumalot sa kanya. Walang katapusang lilang liwanag ang kumikislap mula itaas hanggang ibaba. Ang lilang liwanag ay umikot at pagkatapos ay bumuo ng isang napakaselang ngunit malademonyong lilang mata. Kumukulo at umiikot ang mata dahil sa walang katapusang liwanag. Nang makita ang matang ito, tila napigilan agad ang pakiramdam ni Zephyr. Naging malabo rin ang buong katawan niya. Isang walang kapantay na pagkapagod ang lumitaw sa kanyang kaluluwa. Swoosh! May mali. Biglang nagmulat ng mga mata si Zephyr. Gayunpaman, lahat ng nasa harap niya ay lubhang nagbago. Kabanata 927. Natuklasan ni Zephyr na siya ay talagang lumitaw sa isang malawak na espasyo sa sandaling ito. Isang sinaunang aura ang dumadaloy sa paligid niya, na tila umiiral na ito mula pa noong sinaunang panahon. Klang! Isang mahabang sigaw ang biglang umalangaw-ngaw. Sa harap ni Zephyr, isang walang katapusang dami ng nakasisilaw na sinag ng Diyos ang nalikha sa kakaibang paraan. Hindi mabilang na daloy ng enerhiya ang nilalanghap at inilalabas mula sa 100 metro ang layo. Ginto, lila, pilak, asol. Maraming sinag ng liwanag ang sumikat, na nagbigay kulay sa espasyong ito ng isang walang kapantay na misteryosong kulay. Ito ba? Nang mapansin ni Zephyr ang pinagmumulan ng mga liwanag na ito, hindi napigilan ng kanyang mukha na magbago. Doon, malinaw na ang mga ito ay mga banal na sandata at matatalas na sandata,
Bawat isa sa kanila ay walang kapantay, na tinatanaw ang lahat ng direksyon. Enerhiya na may talam. Focus sa sibat. Lahat ng uri ng bagay ay nakapaloob dito at palaging inilalabas mula sa mga sandatang ito. Ang mga sandatang ito ay talagang naglalabas ng focus realm at lumitaw mula sa wala. Sa madaling salita, ang mga sandatang ito ay naglalaman ng isang uri ng focus realm. Habang nakatingin sa mga sandatang ito, hindi napigilan ni Zephyr ang mabigla. Ang mga kayamanan sa espasyong ito ay sapat na para mabaliw ang sinumang The Academy. Napakaraming banal na armas at pinong armas, na pawang nasa antas ng banal na artifact. Kung mayroon nito ang isang martial artist, mababaliw siya. Gayunpaman, libo-libo sa mga ito ang nasa harap ni Zephyr. Kahit na noon pa man ay walang pakialam si Zephyr sa numerong ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng tuwa sa oras na ito. Sa oras na ito, isang pagbabago-bago ang nakakuha ng atensyon ni Zephyr Khan. Isa itong libro. Sa scroll, patuloy na kumakalat ang mga guhit ng sinag ng Diyos na pilak mula rito. Tila kaya nitong paglagyan ng langit at lupa. Napakaliwanag ng pilak na liwanag na kayang-kaya nitong magparamdam ng ginhawa sa mga tao. Hindi lang iyon, kundi pati na rin sa liwanag sa itaas, hindi maiwasan ng mga tao na malasing. Pilak. Pilak. Maaari ba? Sa pagtingin sa simple at misteryosong pilak na liwanag na nagmumula sa libro, biglang nagbago ng husto ang mukha ni Zephyr at hindi niya napigil ang mapasigaw ng hindi sinasadya. Mukhang ordinaryo lang ang aklat na ito, ngunit nang lumitaw ito na may kasamang maraming banal na sandata, sapat na ito upang ipakita na ito ay talagang pambihira. Habang iniisip ang puting at pilak na sinag ng Diyos na nagmumula rito, sa wakas ay may naisip si Zephyr, ang epikong pilak. Malinaw na isang epikong pag-iral ang scroll na ito. Isang epiko. Isa nga palang epikong sandata. Sa oras na ito, patuloy na nagbabago ang mukha ni Zephyr at hindi niya maiwasang dahan-daang iunat ang kanyang kamay patungo sa sinaunang balumbon. Hahawakan na sana niya gamit ang mga dulo ng kanyang mga daliri ang sinaunang balumbon. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Zephyr. Nako! May mali. May mali. Parang may nakalimutan ako. Swoosh! Bigla, sa isang iglap, dalawang nakapangangilabot na sinag ng Diyos ang lumabas mula sa mga mata ni Zephyr. Lupain ng panaginip, lahat ay isang ilusyon. Nako, nasa ilusyon ako. Habang nakatingin sa mga banal na sandata at matatalas na sandata sa harap niya, sa wakas ay gumanti si Zephyr. Ngunit sa sumunod na sandali, nanghami na ang kanyang boses. Bigla na lang naglaho ang lahat ng nasa harap niya. Habang naglalaho ang matatalas na banal na sandatang ito, pati na rin ang kamalayan ni Zephyr, naramdaman niya na ang kanyang kamalayan ay tila lalong lumabo at nawalan ng kapangyarihan, at ang mga alaala sa kanyang isipan ay nagsimulang lumabo. Kabanata 928. Swoosh! Nang sumunod na sandali, isang kakaibang halimuyak ang lumabas mula sa isang tabi. Sa harap niya ay isang sinaunang bulwagan. Sa pangunahing bulwagan, may dalawang bahagi. Sa kaliwang bahagi ng bulwagan, nagsimulang umalangaw ang walang katapusang halimuyak, at lumitaw ang mga agos ng aparisyon, multo. Ang mga aparisyon, multo na ito ay parang mga sinaunang pantas at diyosa, na may dalang sagradong aura. Gayunpaman, naglalaman ang mga ito ng walang katapusan at kakaibang halimuyak na nakapagpapagaling. Kahit huminga ng malalim ang isa, makakaramdam ng sunod-sunod na mga tunog ng pagkalabog na nagmumula sa kanilang mga katawan na parang sunod-sunod na ilaw, mga paputok. Divine Peel. Iyan ba ang Supreme Star Soul Peel? Diyos ko! Isa itong elixir na may malaking aura. Ang isang elixir ay katumbas ng isang eksperto, at nakarating na ito sa psychic realm. Nang makita ang napakaraming elixir, biglang lumiit ang mga pupil ni Zephyr. Dahil isa siyang albularyo, lubos ang kanyang kaalaman tungkol sa mga elixir na ito. Madali niyang nakilala ang kahalagahan ng mga elixir na ito. Ang ilan sa mga elixir ay sapat na para maabot niya ang tugatog ng martial arts sa isang iglap. Hindi imposible para sa kanya na maging isang supreme expert. Kung pagsasamahin ko ang lahat ng mga elixir na ito, gaano ako magiging malakas? Hindi siya nang ahas na mag-isip. Hindi niya talaga maisip. Buzz.
Isang malabo ngunit malinaw at kahanga-hangang tunog ang nagmula sa kanang bahagi ng bulwagan. Ang boses na ito ay puno ng walang katapusang misteryo. Kapag narinig ito ng isa, parang ang isip ng isang tao ay patuloy na pinagbuti at pino. Sa isang iglap, ang isip ng isang tao ay parang isang piraso ng jade. Mga sinaunang martial arts iyon. Tila naging psychic ang mga martial arts na ito, at lumitaw ang mga misteryosong figure. Swoosh! Dahil sa napakaraming mahahalagang elixir at natatanging kasanayan sa martial arts, dahan-daang ipinikit ni Zephyr ang kanyang mga mata. Malayo, sa malaking bulwagan. Isang malamig na boses, na may matatag na tingin, ang dahan-daang lumabas. Ang aking martial arts, ang aking mga asensya, ay ako lamang ang makakapagdesisyon. Kahit na may ilang mga hindi kapani-paniwalang bagay, hindi nila kayang linlanggan ang puso ko sa martial arts. Boom! Habang umalangaw-ngaw ang boses ni Zephyr, nagsimulang manginig ang buong espasyo. Para bang umuungal ang isang galit na Diyos. Parehong lumikha ng tunog ng pagluha ang elixir at ang mga kakaibang kasanayang ito na sumusuway sa langit, kasabay ng pagmulat ng mga mata ni Zephyr. Unti-unting naglaho ang lahat ng nasa harap niya. Napakagandang ilusyon. Kahit ako ay labis na naapektuhan nito. Bagamat tila madaling naunawaan ni Zephyr ang ilusyon dito, sa katunayan, hindi ito ang nangyari. Kung wala siyang matang nakakalito sa isip, kung hindi dahil sa kanyang kamangha-manghang mga kakanyahan, kung hindi masyadong malakas ang kanyang enerhiyang espiritu, kung hindi dahil sa kanyang dalawang buhay. Kung hindi dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, may iba pa sanang nataman. Bukod pa rito, ang ilusyong ito ay talagang mahirap iwasan. Ang ilusyon ay nagmula sa puso ng isang tao. Bagamat hindi tinanggap ni Zephyr ang ebolusyon ng ilusyon, ito ay nagmula sa puso ni Zephyr. Dumagundong. Lahat ng nasa paligid niya ay biglang nawala. Sa sumunod na sandali, sa harap ni Zephyr, ang elixir at kakaibang skill ay tuluyang naglaho ng walang bakas, kasunod ang mga nakakapangilabot na tunog ng pagpunit. Kabanata 929. Ano ito? Biglang nagbago ang mukha ni Zephyr. Isang bugzo ng malakas na hangin ang umabot sa haba ng libu-libong metro. Pinunit nito ang langit at ang lupa. Mabilis itong kumiskis sa gilid ng kalawakan at sumulpot kay Zephyr. Buzz! Umagos ang sariwang dugo, at mabilis na kumalat ang matinding sakit sa buong katawan niya. Puff! Kasabay ng pagtalsik ng dugo, naputol ang isa sa mga braso ni Zephyr. Umuungol. Ang biglaang pag-ataking ito ay ikinagulat ng lahat, ngunit nang mapagtanto niya ang nangyayari, ang tanging naramdaman niya ay walang katapusang sakit. Ang kanyang mga braso ay napunit at ang kanyang katawan ay naputol. Ang ganitong uri ng walang katapusang sakit ay nagbigay sa mga tao ng mas nakakabaliw na pagpapahirap. Boom! Buzz! Dumagundong. Kasunod ng walang kapantay na sakit at galit na ungol ni Zephyr, muling natipon sa harap niya ang napakaraming enerhiya. Ang walang hanggang gininto ang banal na talam, ang napakatalas na talam ng hangin, ang mga banal na bundok na pumipigil sa kalangitan, ang nagngangalit na apoy na sumunog sa lahat. Sapat na ang lahat ng uri ng bagay para sirain ang buhay ni Zephyr. Buksan. Sa harap ng lahat ng ito, hindi napigilan ni Zephyr ang pagsigaw ng isang nakakabaliw na ungol. Sabay-sabay na tumakbo ang lahat ng kapangyarihan, na bumubuo sa kanyang pinakamakapangyarihang depensa. War. Pero may kakaibang nangyari sa pagkakataong ito. Sa oras na ito, ang orihinal na makapangyarihang puwersa ay naglaho ng walang bakas. Lahat ng nasa kanyang elixir ay nawalan ng laman, walang bakas ng tunay na enerhiya. Hindi lang iyon. Hindi pa niya nakikita ang alinman sa iba pang mga kapangyarihan, tulad ng Evil Breaking Eye, ang Mind Confusing Eye, at iba pa. Buksan. Sword Force. Sunod-sunod na galit na ungol ang narinig. Gayunpaman, walang nagbago. Nasaan? Nasaan ang kapangyarihan ko? Nanlaki ang mga mata ni Zephyr. Ang kapangyarihang ipinagmamalaki niya ay sapat na upang protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang mga mahal sa buhay. Buzz. Tila may apoy na sumabog mula sa langit. Sa isang kisap mata, binalot nito ang katawan ni Zephyr na parang isang immortal na banal na apoy. Buzz.
Sandaling sumabog ang lahat ng enerhiya mula sa katawan ni Zephyr. Dumaloy ang dugo. Ngunit mabilis itong nasunog at naging pulang dugong ambon ng mainit na apoy at natuyo ng baliw na hangin. Napunit ang kanyang mga kalamnan, natuyo ang kanyang balat, at nawasak ang kanyang katawan. Napunit ang kanyang mga mata at tainga. Ang kanyang pandinig, ang kanyang paningin. Tila napupunit lahat ng kanyang pandama. Gayunpaman, hindi pa ito tapos. Kahit naglaho na ang lahat ng kanyang pandama, ramdam pa rin ni Zephyr ang matinding sakit. Maze, kidlat, hangin, mga bundok. Lahat ng uri ng pagpapahirap ay napakalinaw at mas sensitibo pa sa kanya. Sa sobrang sakit, gusto niyang sumigaw, pero hindi siya makagawa ng kahit anong ingay. Hindi man lang niya magawang magpakamatay. Ang pinakakakaiba ay kahit na dumanas siya ng napakatinding sakit, mayroong isang malakas at mahiwagang puwersa na patuloy na nagpoprotekta kay Zephyr. Kahit na labis siyang nagdusa, hindi siya mamamatay dahil doon. Torture, malinaw na pagpapahirap ito kay Zephyr. Bukod dito, pinapahirapan nito si Zephyr sa isang mapaglarong paraan, na parang pinapahirapan nito si Zephyr para sa kasiyahan. Hinayaan nitong mangyari ang pagpapahirap, ngunit hindi nito hinayaan na mamatay si Zephyr. Gayunpaman, unti-unting hamina ang pagpupumiglas ni Zephyr. Sa huli, ang kanyang katawan ay nakalutang sa hangin, na nagpapahintulot sa lahat ng uri ng pagpapahirap na mailabas mula sa kanyang katawan. Kabanata 930. Tila nagkatawang tao ang kanyang kaluluwa habang dahan-dahan nitong iminulat ang mga mata nitong parang kaluluwa. Malamig nitong pinanood ang lahat ng ito. Gayunpaman, wala itong ipinakitang anumang senyales ng paggawa ng kahit ano. Para bang pinahihirapan ito ng pisikal na katawan ng ibang tao sa halip na ng kanyang pisikal na katawan. Dahan-dahan, maraming mahiwagang liwanag ang nagsimulang pumuno sa mga mata ni Zephyr. Ang mga dating nabasag na matang iyon ay muling nagsama-sama. Sa kaibuturan ng kanyang mga mata ay may dalawang daloy ng nakakagulat na sinag ng Diyos, na tila kayang punatin ang lahat. Lahat ng pagdurusa sa harap niya ay naglaho. Swoosh! Lumulutang sa kawalan ang figure ni Zephyr. Walang peklat sa kanyang katawan, at maging ang kanyang kasuotan pangdigma ay hindi nagbago, na para bang ang lahat ng pagpapahirap na naranasan niya ngayon ay isa lamang panaginip. Ngunit alam ni Zephyr na hindi ito panaginip, kundi isang halos totoong ilusyon. Ang ilusyong ito ay sapat na malalim upang tumagos sa kaluluwa at hindi kailanman makatakas. Ilusyon. Totoong totoo. Mahinang bulong niya. Sa oras na ito, tila walang pagbabago kay Zephyr, ngunit mayroong isang hindi may lalarawang pagbabago sa kanya. Ang pinto ng illusory purgatory. Naaalala ko na inambush ako ni Miao Yu at pinalipad ako papunta sa isang itim na gate sa harap ko. Bago ako pumasok, malinaw kong narinig si Miao Yu na tinawag ang pangalang ito. Habang nagsasalita siya, ang nakapalibot na espasyo ay malinaw na napuno ng isang malakas na pagbabago-bago. Isang sinaunang kapangyarihan ang sumubok na sukulan ang kaluluwa, ang kanyang pandama, at lahat ng kanyang mga iniisip. Gayunpaman, habang paulit-ulit na umuunlad ang mga ilusyon, ang mga asensya at kaluluwa ni Zephyr ay lubos na pino. Bagamat pambihira ang nakapalibot na kapangyarihan, hindi nito napigilan si Zephyr sa pagkakataong ito. Dagandong. Isang galit na ungol ang sumabog mula sa kawalan. Bigla, sa harap ni Zephyr. Tila nawasak ang espasyo dahil sa isang malakas na puwersa. Hindi mabilang na mga bitek ang nagsimulang mabuo, parang mga basag na salamin. Nang sumunod na sandali, isang kuweba ang lumitaw sa harap ni Zephyr. Pinaikit ni Zephyr ang kanyang mga mata at bahagyang iginalaw ang kanyang mukha. Wala siyang ideya kung anong panlilinlang ang ginagawa ng espasyong ito. Gayunpaman, maya-maya, may biglang malakas na tawa. Pamilyar ang boses na ito. Ito talaga ang tawa ni Duan Kongchen. Dahan-dahan siyang gumalaw. Nakapasok na sa kuweba si Zephyr. Napakasimple ng kuwebang ito. Agad na lumitaw ang figure ni Duan Kongchen sa paningin ni Zephyr. Sa sandaling iyon, puno ng pagmamalaki ang boses ni Duan Kongchen. Sa harap niya, lumitaw din ang ilang magagandang figure at sumandal sa kanya. Sina Aurora Greenwood, Lei Yan, Jade Ren,
Erin Rhodes. Lahat sila ay lumitaw sa tabi ni Duan Kongchen. Hahaha. Patuloy na lumabas ang mahinang tawa mula sa kanilang mga bibig. Sa oras na ito, si Duan Kongchen ay mayabang at iginalaw ang kanyang mga kamay, na siyang nagpalinaw sa kanyang kaiabangan. Sa harap ni Duan Kongchen, isang maliit na figure ang umiiyak ng masakit ngunit masayang paraan. Leia. Nang makita ang maselang katawang ito, biglang nanigas ang mukha ni Zephyr. Zephyr. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Duan Kongchen nang marinig niya ang boses na ito. Tila hindi niya inaasahan na lilito si Zephyr dito. Namutla rin ang mga mukha ng iilang babae, na dating puno ng kagalakan. Gulat na gulat ang kanilang magagandang mata habang nakatingin kay Zephyr.